Dismayado ang mga mambabatas mula sa Makabayan Block matapos tanggihan ng opisina ng Secretary General ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong Huwebes, January 22. Si House Secretary General Cheloy Garafil nasa Taiwan upang tumanggap ng award at wala raw ibang kawani na otorisadong tumanggap ng reklamo. Nandito po tayo, binibigay natin, according to the rules, sa Office of the SecGen, kay Deputy Secretary, Executive Director, Marmoy Salonga, Attorney. ang complaint alinsunod sa rules ng House. At I have no authority to. Ayaw tanggapin. Okay. kaya sa Iwan na lang po iwan na. natin sa opisina. okay. At sumunod tayo sa rules ng House. Sa mga hakbang. So malinaw po yun. Okay. Ito po Ito po. Ayun na po. Pwede po bang i-receive? Di ba? Kahit ordinaryong kartero, i-receive nyo, di ba? Oh. Pwede po bang i-receive nyo? Pagsapit ng hapon, isa pang grupo ang nagtangkang magsakdal sa Pangulo na pinangunahan ng mga dating politikong sila Chavit Singson, Michael Defensor at Jim Paras. Di rin ito tinanggap. Kaya sa isang pahayag, sinabi nila Singson na nilabag umano ng Secretary General ang rules of the House at ang 1987 Constitution dahil wala itong diskresyon na tanggihan ang reklamo. Bagay na kinatigan ng political analyst na si Dennis Coronacion ng University of Santo Tomas. Well, that's unusual. I think that's an unusual practice because in most government offices, that is not a requirement that someone should be authorized to receive a complaint. Sa impeachment complaint na Makabayan, betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng bayan ang tanging ground ng nagreklamo nito. Malawak daw kasi ang saklaw ng betrayal of public trust tulad ng plunder ng kaban ng bayan. Dahil umano sa malawakang korupsyon sa flood control projects upang paboran ang ilang contractor. Betrayal of public trust din ang budget insertions dahil sa unprogrammed appropriations or reserve fund na nagbigay daan sa paglipat ng libo-libong PhilHealth funds sa infrastruktura at ayuda, imbis na sa bakuna, dialysis at iba pang public health services. Maasa tayo na ang speaker ay tumatalima sa constitutional process in good faith. Di ba? Na sinasabi ron, isang impeachment proceeding. Kaya nga sinabi doon, one impeachment proceeding, hindi one impeachment complaint. No? Kasi sa konstitusyon, hindi naman intensyon doon na maging karerang daga na unahan. Tapos kung sinong mauna, sorry na kayo. No? Pero sir, So paglapastangan yon sa proseso ng impeachment and accountability. Dahil kapag ibinasura ang ikalawa at ikatlong reklamong impeachment, tanging ang unang reklamo na inihain ng Lunes ng private lawyer na si Andre De Jesus ang pagbobotohan sa Kamara. Bagay na ikinabahala ng mga complainants. Ayon sa mga eksperto, mahina ang ebidensya sa naunang reklamo. At kapag ito ang umabot sa House Committee on Justice, wala nang ibang reklamong maaaring ihain laban sa Pangulo sa loob ng isang taon. They found out that the congressman who endorsed the first impeachment complaint is considered as a contractor. So meaning to say, isa siya sa mga contractors who is probably being investigated in this flood control mess. So given that background, it lends credence to the analysis, to the theory that probably the first impeachment complaint was filed to save the president from a stronger and more substantive impeachment complaint. Ayon pa kay Coronacion, maaaring pagsamahin na lang ang tatlong impeachment complaint na ito upang hindi maibasura ng komite. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Lois Calderon, Newswatch Plus.